Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Inisa-isa na ang mga senador na dinadawit sa malalim na katiwalian sa gobyerno. Usap-usapan sa ngayon ang malaking dagok na kinakaharap ni Senator Joel Villanueva. Villanueva ay hindi nakayanan at kusang bumitiw sa pwesto. Desidido si bagong ombudsman na si Boying Rimulya na ipatanggal si Villanueva at iba pang mga senador at opisyal na sangkot sa mga kaso kaugnay sa korupsyon. Matatandaang noong 2016 ay napatunayan ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales na sangkot si Villanueva sa 10 million PDAF kung saan nilagay umano ni Villanueva ang 10 million sa ghost NGO, ang Aaron Foundation. Kung kaya ay sumulat si Conchita Morales sa dating Senate President na si Coco Pimentel upang madismiss itong si Villanueva sa serbisyo at hindi na makakaupo pa sa alinmang posisyon. Subalit, walang aksyon dito si dating Senate President Coco Pimentel. Kung kaya ay nabaliwala ang kaso at dahil na rin na malakas itong si Villanueva sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte noong 2016. Kahit na pumalit pa si Martires bilang bagong ombudsman, ay tinulugan lamang ang kasong ito. Subalit ngayong may bagong ombudsman na si Rimulya, ay inaksyonan nito ang kaso ni Villanueva sa pamamagitan ng puling pagbubukas nito at gagawa umano siya ng bagong sulat sa Senate President na si Tito Soto upang tanggalin at madismiss si Villanueva sa pwesto. Tiwala si Rimulya na malakas ang mga ebidensya laban kay Villanueva. Samantala ay maglalabas na rin ang desisyon ng COMELEC hinggil sa kaso ni Senator Chis Escudero hinggil sa 30 million campaign donation ng Centerways Construction na pinamamahalaan ni Lawrence Lubiano noong 2022 elections na napatunayang totoong tumanggap si Escudero ng 30 million campaign donation na di umano'y klarong paglabag sa Omnibus Election Code which is punishable by dismissal in service and imprisonment of 7 to 8 years. Pati si Senator Bongo at dating Pangulong Duterte ay kakasuhan din ng ombudsman hinggil sa 42 billion anomaly sa kasong Pharmally noong time ng pandemya kung saan dawit si Bongo at FPRRD sa overpriced na mga kits and equipments noong 2022. Usap-usapan din ngayon ang pagbabalik ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Matatandaang bumaba saglit si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil sa kaliwat kanan ang mga pambabatikos sa kanya sa paghawak niya ng investigasyon sa korupsyon sa mga ghost flood control projects at mga substandard na projects ng DPWH. Ito sa atin sa Pilipinas, bago na namang problema ni Villanueva, mabigat ito. May bago na namang problema si Villanueva. Yung desisyon ng 2016 pa ng ombudsman, si Conchita Carpio Morales yan. Yung desisyon noon na tanggalin sa pwesto si Villanueva, hindi na payagang makatakbo sa eleksyon at makahawak ng pwesto sa gobyerno, hindi pinatupad yan noong 2016. Pero ngayon, pinapalo up ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya susulat si Boying Rimulya, sabi niya, ngayong araw gagawin na yung sulat para kay Senate President Tito Soto, bukas dadalhin niya personally. Dadalhin niya personally ang sulat. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ang laman ng sulat? Na i-enforce ng Senado sa ilalim ni Senate President Tito Soto yung desisyon ng ombudsman noong 2016 na hindi ipinatupad noon. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya alisin natin ang title natin. Ipakita natin yung balita niya. Yan. Kaya laman niya ng mga balita ngayon. Yan mga kabunyog. Sabi dito, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya says he will send a letter to Senate President Vicente Soto III to try to enforce now the 2016 dismissal order against Senator Joel Villanueva. Yan. Just in October 23, 2025, mainit-init na balita pa. Kaya yung sinasabi ni Villanueva na anong sabi niya doon sa anibersaryo ng Jesus is Lord noong October 18?
wala daw siyang kinai-involve na katiwalian. Wala daw siyang kinai-involve na katiwalian, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Joel Villanueva. Kaya, ngayon, paano niya ito, paano niya ito? Ha? Kaya, ito, hiwalay pa ito doon sa mga bagong lumitaw na aligasyon ng korupsyon kay Villanueva tungkol sa flood control. Hindi ito flood control. Hindi ito tungkol sa flood control. Actually, PDAF case ito, mga kabunyog. PDAF. Yung pork barrel niya. Kasi nung panahon, itong si Joel Villanueva, patagal na kasi noon, yung party list nila, si BAC, Citizens Battle Against Corruption. Nananalo naman lagi yung si BAC na yan kasi siyempre, maraming miyembro yung kanilang sekta ng relihiyon. Mga milyon din ang miyembro ng sekta nila ng relihiyon, yung Jesus is Lord. Siyempre, kung ang nominee ay si Joel Villanueva o yung kanyang ama na si Eddie Villanueva, yung mga miyembro nila boto sa party list nila. Kaya napakadaling manalo yung party list nila kasi kailangan lang naman na boto mga 200,000 o 250,000, panalo na ang party list. Katulad ngayon, yung sibak party list nila na yan, nanalo na naman ngayon. Pero ang nakaupo na nominee ay yung kanyang ama, si Eddie Villanueva. Noong mga taong 2008, anong taon yon? Noong mga taong 2008, ang nakaupong representative o congressman ng Sibak, si Joel Villanueva. Ay nauso noong mga panahon na yan, yung PDAF. Kasi bawat congressman sa senador noon may PDAF. Hindi pa illegal noon ang PDAF, legal pa. Anong ginawa ni Joel Villanueva? Yung PDAF niya na halagang 10 million, linagay niya sa Aaron Foundation. Ayun pala, yung Aaron Foundation na yan, ghost. Parang katulad na naman ngayon, ang pagkakaiba lang noon sa ngayon, yung ghost ngayon, flood control. Noong panahon, ang ghost, livelihood. Yung mga NGO ni Napoles. Kumbaga, kung sa Senado, sila Jingo Estrada, sila Revilla at saka si Enrile, PDAF nila yon, linagay nila doon sa Napoles, scam, PDAF. Ganon din naman sa Kamara, sa House. Sa House of Representatives, may mga kongresista rin na naglagay din ng kanilang PDAF, diyan na naman sa mga ghost na mga NGOs. 10 million ang halaga nun. Ay ang ombudsman nung panahon na yan, si Conchita Carpio Morales. Kaya, ang findings ni Conchita Carpio Morales, dapat siyang tanggalin. Ito. Basahin natin. In November 2016, the Office of the Ombudsman under Morales ordered the dismissal of Villanueva from public service for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. This stemmed from the 10 million pesos PDAP he released in 2008 during his term as Sibak Party List representatives, which was allegedly funneled through a bogus NGO, the Aaron Foundations, linked to ghost projects. Other respondents included former Agriculture Secretary Art Yap and officers of the NGO. Kaya sanay talaga itong laging nadadawit itong si Villanueva sa mga ghost. Ano mga kabunyog Ghost. Lagi siyang nai-involve sa mga ghost projects. Ngayon, dahil na napatunayan ng ombudsman sa investigasyon ng ombudsman na siya ay nag-funnel o yung kanyang 10 million pesos na PDAF bilang Sibak Party List noon, pinasok niya doon sa Aaron Foundation, ay ghost project yon. Kaya ang ginawa ni Ombudsman Conchita Carpio Morales noon sa order niya noong November 2016, pinapadismiss, pinapatanggal. Ang dahilan, grave misconduct, serious dishonesty, in conduct prejudicial to the best interest of the service. O yan, mga kabunyog, mga kababayan, pinapatanggal siya, dismissal from service. Kaya nga,
Problema lang, ang problema, ayaw i-implement ng Senado yan noong 2016. Ang Senate President noon ng Senado, panahon na yan ni Duterte, ay si Coco Pimentel. Ay magkakaalyado ang Duterte noon. Si Coco Pimentel noon, Duterte pa yan. Tandaan natin, 2016, pauupo pa lang ni Duterte. Pero ang ombudsman noon, si Morales. Tapos na si Pinoy, kasi si Pinoy, June 30, 2016. Panahon na yan, si ombudsman si Morales, kasi ang ombudsman, 7 years. 7 years. Kaya si Morales, natapos ang kanyang term kay Pinoy, ay kay Duterte, 2018. Doon na pumalit si Martires. Pero ang problema kasi ni Morales noon, pinadalhan niya ng sulat ang Senado para i-implement yung order ng dismissal. Pagdating sa Senado, hindi in-implement ng Senado. Yan ang naging problema noon. Sabi ng Senado, hindi pwedeng disiplinahin ng ombudsman ang mga kasamahan nila sa Senado. Wala daw yan sa power ng ombudsman. Ini-insist ng ombudsman, hindi, nasa power namin yan. Eh siyempre, kung magtatanggal sana kay Villanueva, kasamahan niya sa Senado. Dapat si Coco Pimentel, dahil Senate President, ipapatupad niya yon. Kasi desisyon na yan ng ombudsman. Kaya lang, hindi in-implement. Kasi alyado ang mga Villanueva ng Duterte. Siyempre, panahon na yan ni Duterte, walang nagawa si Ombudsman Martires, ay si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kahit siya ang ombudsman, pero ang presidente si Duterte. Ang Senate President, Coco Pimentel. Magkakaalyado sila. So, hindi na-implement yung order. So, madaling sabi, may desisyon na tanggalin siya sa pwesto, hindi sinunod ng Senado. Yan yung interview ni Karen Davila kay Conchita Carpio Morales. Ito yung sabi ni Conchita Carpio Morales nung isang araw. Open quote, "We are the laughingstock of other countries because we don't know how to enforce our laws. We don't know how to implement the decisions that come from legal proceedings." Oh, yan yung sinabi ni Conchita Carpio Morales. May desisyon siya noong 2016, hindi naman in-implement ng Senado. Kaya ang nagiging problema, yan na yung sinasabi din ng dating Senate President Drilon. Kung isang dahilan, bakit lumaganap ang katiwalian sobra-sobra na umabot na sa ganito kalawak katindi, mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, hindi kasi pinatupad yung order ng ombudsman. Kaya yung mga senador, ang tingin nila, hindi naman tayo kayang kialaman ng ombudsman. Tingnan nyo yung kaso ni Villanueva. May order na yung ombudsman, hindi pinatupad ng Senado noon. Kaya yan yung sinasabi ni Conchita Carpio Morales. Nagiging laughingstock tayo. Kaya tuloy, yung mga senador din, impunity. Anong ibig sabihin ng impunity? Ginagawa nila kung anong gusto nila. Kasi sa tingin nila, wala namang makikaano sa atin. Kumbaga, kahit masangkot ka sa korupsyon, matanggal ka ng ombudsman, pag hindi naman in-implement ng Senate President, walang mangyayari. Yan yung nangyari dyan kay Villanueva. Kaya maraming nagtatanong sa atin, tungkol ba saan yan, attorney? Yun na nga, tungkol po yan sa PDAF ni Villanueva. PDAF niya yan noong 2010. PDAF niya. Yan yun, yung binasa ko. Hindi, 2008, pero nadesisyonan siya 2016. Yung PDAF niya noong 10 million pesos na PDAF, noong taong 2008, si Mac Party List pa siya, linagay niya sa ghost na NGO, Aaron Foundation. Parang mga napulis na PDAF yan eh. Yung mga livelihood na wala naman. Kung ngayon mayroon tayo ghost infra. Noon naman ghost livelihood. Parang katulad ni Revilla, ni Jinggoy sa ni Enrile, PDAF din yun eh. Napulis scam din yun. Yung kanilang mga PDAF bilang senador, linagay nila sa mga peking NGOs, mga ghost na NGOs at people's organizations. Noon kumbaga, ang racket ng mga senador at kongresista, mga livelihood na wala naman, dinadaan sa mga NGO na ghost. Yan yung taong nung mga panahon, yung PDAF noon. Ngayon kasi iba na.
Ngayon naman, ang racket naman, ang modus naman, ito na ngang mga ghost na mga flood control. Kaya, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ah, so, anong naging desisyon ng ombudsman? Tinatanggal sa serbisyo si Villanueva. November 26 order ng Office of the Ombudsman. Hindi pinatupad ng Senado. Ang rason ng Senado, hindi pwedeng tanggalin ng ombudsman ang member ng Kongreso. Yan yung ano dyan. Ay, yun na nga yung sinabi ni Conchita Carpio Morales. Yan ang naging problema natin eh. May desisyon na yung ombudsman, hindi naman pinatupad ng Senado. O ngayon, ano nang nangyari ngayon? Nandiyan na ngayon si Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, susulatan niya bukas ang Senate President, si Tito Soto, para i-enforce yung 2016 dismissal order na yan. Ayan. Hindi po ito fake news ha. Ayan ABS-CBN News. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya says he will send a letter to Senate President Vicente Soto III to try to enforce now the 2016 dismissal order against Senator Villanueva. O yan. So, ginagawa niya na daw ngayon, pinapagawa niya na sa staff niya. Bakit mabilis lang naman yan? Kasi may desisyon na eh. I-enforce na lang yung desisyon. So, ito, magiging challenge ito ngayon kay Tito Soto bilang Senate President. Anong gagawin niya dyan? Kasi nung panahon ni Coco Pimentel, hindi pinatupad. Hindi pinatupad. Pero ngayon, ipa-follow up uli ni Ombudsman Rimulya. Susulatan niya raw bukas. Napanood ko yung interview kay Boying Rimulya ng ng ANC. Ngayon daw mismo, pinapagawa niya na daw sa staff niya eh. Hindi naman kasi ito mahirap. May desisyon na eh. May desisyon na. Ang kailangan na lang, i-enforce yung desisyon. So, enforcement na lang ito. Kaya lang, si Villanueva, kasi alam nyo naman, politika yan. Siyempre, ang Villanueva, political dynasty yan sa Bulacan. Tapos, yung ama niya, congressman. Tapos, may party list sila, yung Sibak party list. Tapos, senador si Joel Villanueva. Ay, nung panahon ni Duterte, ang mga Villanueva magkakaalyado. At si Coco Pimentel bilang Senate President, sunod-sunod, Duterte pa noon. Duterte pa. Siyempre, pag nagdesisyon sila Duterte noon, wag tanggalin si Joel Villanueva. So sa madaling sabi, hindi isinunod yung order ng ombudsman. So ngayon, ang bagong development, ipa-follow up ni Ombudsman Boying Rimulya sa Senate President. Papadalhan ng sulat. O yan mga kabunyog, aabangan natin. Anong gagawin ng Senate President yan? Matindi talaga itong si Boying Rimulya, no? Talagang inuugat talaga ni Boying Rimulya. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, inuugat talaga ni Boying Rimulya. Lahat, tinatamaan. Ha? Sinabi naman niya ni Boying Rimulya, wala akong sasantuhin. Mga kabunyog, mga kababayan, wala daw siyang sasantuhin. Ito na. Ang challenge na ngayon, na kay Senate President Soto. Anong gagawin niya? Susundin niya ba yung order o tutularan niya si Coco Pimentel noon? Kasi si Coco Pimentel noon, ng Senate President, nakaupo si Villanueva noon, 2016, hindi niya inimplement yung ombudsman dismissal order. Hindi inimplement. Yan na nga yung hinanakit ni Conchita Carpio Morales. Ang problema kasi sa atin, sabi niya, may mga desisyon naman na ang ombudsman, hindi naman pinapatupad. Ang rason naman noon ni Coco Pimentel, members kami ng Congress, hindi kami saklaw ng ombudsman. Ang sabi naman ng ombudsman, bakit? Mayroon bang na makapangyarihan ng ombudsman? Hindi dapat yan binabaliwala. Okay. Kaya ngayon, parang ito, ina-assert na naman ni Ombudsman Boying Rimulya yung power, kapangyarihan ng ombudsman. Ang tanong ngayon, kung paano ihahandle ito ni Tito Soto. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, mamaya abangan nyo ako. Gusto ko ihiwalay ko yung discussion para hindi magulo.
ihiwalay kong discussion, yung sagot ni Villanueva. Pinapatipon ko na sa staff ko. Yung may mga pinupost si Villanueva ngayon, yung mga sabi niya, anong daw yan, dismiss na daw yan, mga ganun-ganun. Mamaya, abangan nyo. Mga after 30 minutes, yun ang i-discuss ko. Ha? Yan yung sabi ni Joel Villanueva, harassment lang daw ito. Ha? Oh. Ang galing ni ang galing ni Boying Rimulya, talagang si Rimulya naintindihan niya yung term na forthwith. Ha? Oh. Ayan mga kabunyog, mga kabayan. Pag-usapan natin mamaya. Magandang araw sa inyong lahat. Abusive practices and ensure that remittances reach the beneficiaries. It's just to note sa Republic Act 8042, Migrant Workers Overseas Filipinos Act of 1995 as amended by RA 10022, failure of the manning or recruitment agency to submit reports on remittances of foreign exchange earnings is considered as illegal recruitment. Dito po sa online and digital remittance channels, in view of the increasing reliance on digital financial services, we recommend the inclusion of provisions that recognize and promote online and other technology-based modes of remittance. It is essential na secure and accessible po ang digital remittance channels natin. We further recommend that the measure prioritize coordination with relevant financial regulators and service providers. Again, we are in the hands of the experts this morning na mga partners din po pala namin in the respective areas relating to OFWs. And facilitating the wider use of digital remittance platforms will enhance efficiency, transparency, and financial inclusion for OFWs and their families. Lastly, sa financial education, pre-departure orientation, post-arrival training, we respectfully note that the PIDOS, although sa area ng puting admin PY ito, are currently handled by the OWA. Nonetheless, the DMW welcomes the duty to coordinate in the crafting and integration of a financial education course or module within the PIDOS and the PAOS, PATs as well, being handled by the migrant workers' offices to further strengthen financial literacy. And we likewise welcome the recognition that OFW families must also be given the opportunity to learn about financial literacy. So yun po, in a nutshell, we submit that financial education and other support services to protect the income and remittances of OFWs may also be coursed through the OFW help desks. Matagal nyo na kami sinaportahan dito, Mr. Chair, which will be jointly handled by both the DILG and the department. Itong help desk can serve as accessible venues for OFWs. In closing, let me render our full support as we always have, Mr. Chair. You are our champion. You are the champion of the DMW Act. Kaya't iginagalang po namin ang iyong otoridad patungkol dito. And special shout out, if you will, kay Ms. Kikay kasi kung merong mga OFWs involved, kung maalala nyo, Mr. Chair, ginawaran nyo kami ng Action Fund as approved also by the President na gamitin ito ng wasto. And in the past, we have helped OFWs who have been victimized by investment scams. And most recently, itong balikbayan box scams, as you know, Mr. Chair. Tinutulungan po namin. So, Ms. Kikay, kung meron po kayong kilala na OFWs na nabiktima nitong mga OLA scams, ay pwede po natin tulungan sila, Mr. Chair, doon po sa inyong iginawad sa amin na Action Fund. Maraming salamat po. Thank you. As always, we are very happy with the performance of the Department of Migrant Workers led by our good friend, Secretary Hans. We are hand in hand in providing any assistance or any support needed by the department. I failed to attend the budget hearing a while ago, but as you very well know, we are closely monitoring the operations of one of my most beloved agency department of the administration. We'll give the floor to OWA Administrator, Attorney Kaunan, for her presentation. Ma'am, you're recognized. Good afternoon, Mr. Chair, Honorable Senator Joel Villanueva. As said by our Secretary, with the permission of our Secretary, our champion, the author of the Republic Act 11641, the law that created the tahanan ng OFW, the Department of Migrant Workers, colleagues in government, on behalf of the Overseas Workers Welfare Administration, we express our strong support for the intent and policy direction of Senate Bills number 181 and 1074,
protecting the remittances of our overseas Filipino workers. Protecting is essential to safeguarding the economic gains of overseas employment and ensuring the long-term financial security of their families. In 2024 alone, OFW remittances reached 38.34 billion US dollars, equivalent to about 2.2 trillion pesos through formal channels, a lifeline that sustains millions of Filipino households and remains one of the strongest pillars of our national economy. Ang remittance po ng OFW ay hindi lamang padala, ito ay bunga ng sakripisyo, pagmamahal at pag-asa. Bawat dolyar o dirham man yan na ipinapadala ay may kasamang kwento ng pagtitiis, ng pangarap at ng pagmamahal sa pamilya. Kaya tungkulin nating siguraduhin na ang bawat pinaghirapan ng ating mga kababayan ay protektado, malinaw at napupunta sa tama. As the attached agency of the Department of Migrant Workers, OWA remains at the front line of empowering OFWs and their families. At present, Mr. Chair, OWA oversees a network of 526 registered PDOS providers, 34 for land-based workers, 215 for sea-based, 263 supplemental, and 14 from NGOs and industry associations. In 2024 alone, Mr. Chair, a total of 839,738 OFW successfully completed the Pre-Departure Orientation Seminar or PDOS before deployment. Beyond supervision, OWA also directly conducts PDOS for government-to-government OFW applicants, also for the Comprehensive Pre-Departure Education Program, or we call CPDEP, for Saudi-bound domestic workers, providing extended orientation and life skills training, and even language training, focus on their work, cultural awareness, and safety. The protection of remittances and financial literacy education are already incorporated into the current PDOS curriculum, particularly under the modules on personal financial tips for land-based workers and financial management for sea-based workers. These cover the uses of remittances, saving habits, financial planning, and entrepreneurial options, ensuring that every OFW is financially literate and capable of managing their hard-earned income responsibly. OWA fully supports the key provisions of these measures, particularly the reduction of remittance fees in line with the United Nations Sustainable Development Goal 10.3C to lower global remittances costs below 3% by 2030. The promotion of transparency and regulation in remittance fees and exchange rates, and the institutionalization of continuous financial literacy programs for OFWs and their families in partnership, of course, with our mother department, the DMW, the experts from the Bangko Sentral of the Pilipinas and the Department of Finance, as well as other government agencies and departments. To strengthen the implementation, we respectfully recommend and empower and add more resources to OWA as we plan, Mr. Chair, to strengthen our pre-departure orientation seminar to include country-specific, occupation-specific pre-departure orientation seminar, as well the use of digital platform for continuous learning for our OFWs. Mr. Chair, also, we recommend, as I said earlier, sufficient budgetary support to sustain community-based and online financial education initiatives, ensuring po that our OFWs and their families, masingit ko lang po, Mr. Chair, of course, ang PDOS po ay para sa mga kababayan natin bago sila umalis. Pero napaka-importante rin po, nung ginagawa rin po ng OWA, katuwa nga ang DMW, patungkol po sa financial literacy education para po sa pamilya ng mga OFWs. Dahil po sila po ang nakakatanggap ng mga remittances, Mr. Chair. Ito po ay sinasagawa na po namin at balak pa po namin palakasin palalo.
Maraming salamat po ulit sa pagkakataong ito at sa inyong patuloy na pagtitiwala po sa amin, sa DMW at OWA, isang tahanan na maglilingkod ng tapat, may puso at may malasakit para po sa ating mga bagong bayani at kanilang pamilya. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Administrator Kaunan. Kanina po binanggit ni